All right. Happy listening, everyone. This is the latest episode, 202 episode, kung di ako nagkakamali, mga kapatid. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang Galatians chapter 3. Isa po ito sa mga pinakasikat na verse o chapter sa Bible dahil dito yung sinabi na who has bewitched you? Sino bang kumulam sa inyo? Meron pang term sa Tagalog na iba pero tingnan natin kung ano nga ba talaga ang sinabi dito. No. Okay. Ngayon, for the context, dahil kunyari first time kayong nanood sa amin, nakinig. Ito tuloy-tuloy kasi to, ang pag-share na to. Tuloy-tuloy. So, ibig sabihin, kung nasa Galatians 3 na tayo ngayon, so last week, nasa 2 kami. So, yung kina last week, nasa 1 kami. Or baka may mga nadodoble, di nayayari, kung mahaba yung chapter. So, ganun. So, ito palang Galatians, mga taong ito, ay syempre, mga mga Christian ito Sinusulatan to ni Paul Dahil, syempre, Christian. So, mayroong mga bilin. So, galing tayo ng Corinthians. So, may problema yung itong si Galatians. Tulad ng nag-entertain sila ng different gospel. Ayun. So, isa sa mga pinakamalala na pwedeng gawin ng isang tao, Kristiyano, ay mag-entertain ng ibang gospel. Yes. Para kang isang asawa na nag-entertain ka ng ibang lalaki o babae. Di ba? Parang ganun yun So, bakit napaka tindi ng kasalanan o ng kamalian na nagawa ng mga taga-Galatia na ito? Dahil yung gospel, that is the power of God unto salvation. So ano na lang, paano pag namali kayo ng gospel, di ba? Actually, hindi ko naman sinasabi ito, pero pakinggan nyo muna bago ako mag-disclaim. Nauna kasi disclaimer. Sa bagay, disclaimer, mauna talaga. Okay. Pero, pwede ka namang mamali sa mga nitty-gritty na doctrine Tulad ng mga pre-trib, mid-trib, or hindi ko sinasabing pwede, pero it's understandable o hindi tayo masyadong strict siguro. Dahil meron akong mga kilalang preacher na naniniwala ako, nakikinig ako na mid-trib o ay post-trib, di ba? Kung alam niyo na ibig kong sabihin. Pero yung gospel, pag doon ka nagkamali, di ba? Ano ba sir yung mga kadalasang mga hindi pinagkakasunduan ng mga doktrina na sa tingin mo hindi naman siya ganun kalala? Yung dapat bang magsuot ng belo ng babae? Ay, yung mga ganun, Yung pre-trib, ang rapture ba ay before, during after the tribulation? May tinatawag pa tayong millennial reign. Okay. Yung nangyari na ba to? Mangyayari pa lang? Or figurative lang? May mga ganong kasing stand. Ano pa? Yung may tinatawag na dispensation ng Holy Spirit. Nag-cease na ba talaga? Completely? Or meron pa rin, pero hindi lang ganun kadami. Or madami, kaya nga lang is hindi lang nare-recognize. Hindi naman dapat, pagtalunan yung mga ganun. Because yung greatest miracle na ang tao is nasisave is greater than yung mabuhay yung patay, yung makalakad yung lumpo, yung masave ang isang tao. So ano yung gospel? Ano yung mga talagang different talaga na gospel? Ano yung kung paano ka masisave, ganun? Yeah. Okay. For example, yung by works, circumcise muna, ganito. Sa bagay, kasi sa kanila ganun di ba? Kasi nung last week, kung natatandaan nyo, is si Paul nirebuke si Peter. Bakit? Kasi nga mayroong nangyari na quote-unquote hypocrisy. Dahil nga naman, nakakahawa ito, no? Unintentional man yung ginawa ni Peter o hindi. Pero ang lumalabas, parang hinahayaan niya o natotolerate niya in a way yung legalism dun sa simbahan. Tama ba? Yeah, pero hindi naman natin ginajudge na yung grupo nila James ay legalistic. It so happened na
siguro na-threaten siya na baka ma-judge siya kapag nakita siyang kumakain yung mga with the Gentiles. Parang may stigma lang. Oh, may stigma lang. Pero maaari kasing it's on his mind, hindi rin na natin alam. However, ang hypocrisy doon is kasi ikaw nga yung nag-share sa mga Gentiles eh. Kaya nga kaya nga yung mga Gentiles ay nagkaroon ng avenue na makarinig sa gospel and masave. Nagets mo yun nung tinuturo sa'yo ni Jesus mismo nung merong bumabang kortina mula sa langit. Tapos nandun yung mga insekto. Eh bakit hindi ka makakapag-fellowship Christian din naman yung mga Gentiles. Oo. Just because na merong culture is yun. So punta na tayo sa tres. Okay? One lang. Wala talaga kayong utak, mga Galatians. Di kayo nag-iisip. Nakulang ba kayo? Di ba ang linaw-linaw naman na namatay si Jesus Christ sa krus? Okay. Harsh ba tong translation? Actually, deserve nila yung salita na yun, sabi dito sa wala ba kayo enduring utak? word. Actually, sa ibang translation nga, Philip's translation, "Oh, you dear idiots of Galatia." Idiots? Oo. Kaso nga lang, we have to... Tanga, ganon? Ganon ba yun? Hindi, parang mangmang. Ano ba yung tanga? Ano ba yung pagtanga? Engot, parang ganon. Parang walang kapasidad? Yung ba yung tanga? Oo. Yung idea kasi na binabanggit dito is not about morally or mentally deficient na tao. Okay. Kasi, ang ancient Greek para sa ganong bagay ay moros. Moron. Kaya nga lang... Yung may moron Oo. doon kinuha. Moron. Kaya nga lang, hindi yon ang ginamit na word dito. Hindi moron o moros. Ang tamang term is anoetos. Yung anoetos is a Greek term for a person na may kapasidad na mag-isip. Kaso wala siyang kapasidad na mag-discern. Yung kumbaga is ma-distinguish niya kung tama ba to o mali. Ibig sabihin, alam niya kung ano yung tama, kaso hindi niya ma-distinguish na kapag meron ng nahaluan ng ibang bagay. Okay, nagigets ko yung difference nung dalawang kabubuhan. Maiksi marunong naman umunawa. Kaso nga lang yung ma-discern na, teka, parang mali ito. O kumbaga is kaya mong sagutin yung exam na fill in the blanks o matching type o enumeration. Pero pag parang essay na o sabihin nating mag-a-analyze ka na o mag-evaluate, ala na hindi mo na Di ba sa mga estudyante kasi ganun Oo. Yung mga fill in the blanks, what is, mga ganyan. Hirap-hirap pa ka nun. Madali mo na sasagot. So, kumbaga, may capacity kang mag-isip. Kaya nga lang, yung to discern kung, ba't nga ba mali ito? O bakit nga ba tama ito? Mali nga ba talaga to? O tama nga ba talaga to? Medyo kulang sila sa ganun. Analytics, gano'n. Oo. So, sa pagiging analytics nila ay capability to analyze yung bagay-bagay. So, ibig sabihin... So, uto-uto, gano'n. Parang nauto, nabubudol ka. Nandun yung knowledge and understanding. Pero, hindi nila ginagamit. Okay. Pwede parang, pala yun, no? Parang ganito. Pwede pala yun. Parang ganito. Bakit may link? Di ba wala namang link dapat sa, kunwari, merong magsisend sa'yo na link sa Facebook. text message or sa Facebook. Hindi naman normally nagsisend ng link. Parang ikaw ba itong nasa video? Di ba? Oo. O kaya naman is, nasend yung OTP sa'yo. I-send mo nga kung ano yung OTP na i-text sa'yo. Di pa nga Ngayon, OTP yung mapaisip ka- sasabihin yung 6-digit. Oo, di may mga ganun-ganun. Di ko naman, bakit may ganun? Pero hindi ka naman din nag-isip, binigay mo naman Pero din may kilala agad. kang gano'n? Na na-scam sa gano'n? Oo. Hindi kasi may scheme eh. May scheme din sila no? Paano ka mahuhulog eh. May psychology behind that. Example, Oo. meron kang kausap sa phone, tapos habang nakikipag-usap siya ng matindi sa phone, abutan mo siya ng kahit anong gamit, kukunin niya. Yan. Pero syempre, dahil alam mo na to, pag ginawa sa'yo, hindi na mag-work kasi meron ka ng program na, baka ganito yun. So, mataas yung guard mo. Kasi tinry namin to merong isang aming co-teacher na... Social experiment tayo. Oo. Na tawag din. Kunyari, hello. Tapos kunyari, nasa, hindi, wag ka muna mag-aabot agad. Pag nasa kainitan na ng usapan, tsaka mag-aabot. Lahat inaabot niya. Tapos magtataka siya, bakit may dustpad siyang inaabot? Ganon. One time ginawa ko rin yan. Ang ginamit ko naman na way is,
yung Paano mo ginawa? emergency. Emergency. Yung parang sounds like emergency. Ang kausap ko pa doon si Teacher Joy. Sabi ko, Teacher Joy, tumatawag si Kuya Jay, emergency daw. De, ginanong ko agad. Hello, Prank lang. Kuya Jay. Hindi cellphone yung inaabot ko sa... Sinelas, gano'n. Hindi chinelas din. Kadumi naman ng chinelas. Basta something like stapler or editing. So, ibig sabihin, Hello naman. hello, Kuya Jay. Ay, ba't di sumasagot? So, kumbaga, meron tayong knowledge kung ano ang tama o mali. Kaso nga lang, hindi natin ginagamit yung discernment behind that and the logic behind. Okay. Parang, di mo alam saan magagamitin o yung talino na ito. O na, nagsasabi siya ng message. Tama na may sinasabi. Ay, mali na nga. Alam mo naman mali sinasabi niya. Pero, ikaw naman, hinayaan mo pa rin siya magtuloy-tuloy na magsabi. Parang gano'n. Oo, tama. Yun. Tama. Yun yung sinasabi dito. Wala ba kayong utak, mga Galatians? Okay. Ngayon sabi dito, sino ang kumulam sa inyo? Nakakulam ba Hindi kayo? naman to literal na kumulam. Kumbaga, sino ang luminlang sa inyo? Oo, luminlang. Normally, nung araw may pinaniniwalaan silang pangkukulam, pero hindi necessarily pero pangkukulam. ang kulam, totoo naman. Totoo ang sorcery. Diba, ang aga para sa para sa Halloween special. Bakit Halloween lang ba ng kukulam ang mangkukulam? Okay, ang point lang dito Ay, bagay, October na. Ha? Sa bagay, October na. Kahit naman mag-November 1 pa o October 31 yung witching hour. Bakit doon lang ba sila pwedeng mangkulam? Hindi, para lang para in season. Okay. Nakikiride siya. Okay, anyway, ang point lang nun is merong ancient na terminology yung tinatawag na evil eye na Evil eye? na kayang mag-cast ng spell sa'yo ang isang tao just by looking intently sa mata ng ibang tao. So yung mga idea ng Sharingan, ng Naruto, lumang ano na yan? Lumang idea na yan. Parang hindi na, ninjutsu. kumbaga, hindi yan bagong idea. Doon sa evil eye na yon, kapag natignan ka intently ng isang mangkukulam, is pwede kang magayuma o sabihin natin na ma-curse nung tao na yun. Pagtingin mo pa lang, ninjutsu ka na, no? Pero ang point nun is hindi ito about sa literal na sorcery. Ang point dito ay, di ba, inuutosan tayo to fix our eyes on Jesus. So, nung nawala yung focus natin kay Jesus, ano na nangyari? Ka tumingin. Yes. Hindi ka na nakafocus dun sa ano ba talaga ang essential na itinuro at ibinigay sa atin ni na Jesus. Naligaw ka ng focus. Oo, yun. Kahit na si church ka, pwede kang maligaw ng focus eh. Yeah. Pwede kang maligaw sa ministry. Kaya ibig sabihin, lumihis ka ngayon sa kung ano ba'y katotohanan na alam mo. That who has bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified. Hindi literal na nakita nila siguro na pinako si Jesus. Kasi marami namang nakakita na literal kay Jesus sa imbis na naniwala, hinamak pa nga nila sa Jesus So hindi basihan nyo yung physical na pagkakita. Ang point out dito na before whose eyes Jesus was clearly portrayed, ang point lang dito is alam nyo na yung totoo eh. Bakit nadali ka pa? Parang ganito, no? Alam mo nang sinungaling siya eh. Ba't naniwala ka pa? Parang this time, hindi na yung sinungaling ang pinagalitan. Ikaw na yung pinagalitan. Tanda mo yung kwento about nung donkey tsaka yung lion ba yun? O tiger? Basta ganun. Diba? Sinasabi nung donkey na kulay green daw yung ulap o something. Basta obvious na mali. Obvious na mali. Tapos nag-aaway sila. Naghablahan yun. Ang pinagalitan yung isa. Alam mo na nga na ganun ang ugali niya. Bakit naniwala ka pa? So parang ganun. Na alam mo naman yung totoo, bakit nyo in-entertain yung maling gospel? Bakit kayo naniwala sa ganung bagay? Okay, so, ba't nga ba? Ba't nga ba naniniwala ang tao kung alam naman yan yung mali? Kasi nga, nawawala sila sa focus. Kapag nawawala ng stand, gano'n? Pag nawawala sila sa focus, kahit ano na lang minsan yung ano sa kanya. Parang na-hypnotize, ano? Oo. Kaya sino ba kumulam? Ayan. Okay. Okay, 2 to 3. Sagutin nyo nga ako, paano nyo tinanggap ang Holy Spirit? Okay. Sa pagsunod nyo ba sa Jewish law o dahil narinig nyo at naniwala kayo sa mensahe ng magandang balita?
Mga bobo ba talaga kayo? Ano ba yan? Okay, sige. Sige. Nasimulan nyo na ngang maranasan ng kapangyarihan ng Holy Spirit sa buhay nyo, tapos ngayon aasa kayo sa sarili nyong lakas? So, ibig sabihin is, sige nga, diretsuhin nyo nga ako. Ayan, sige. Parang yung sinasabi niya, no? Diretsuhin nyo nga Masakit ako. ba yung pagkakasabi talaga dito o sarcastic? Parang masakit talagang diretso, Hindi, masakit no? talaga. Kasi sinimulan nga na. Bobo, eh. Oh. Oo. Diretsuhin nyo nga ako. Paano nyo ba na-receive yung Holy Spirit? Ano ba, by law or by faith? Obvious naman, alam naman nila yung sagot eh. Naligaw, ano? Oo. So, kapag tinanong mo sila, kasi kausap ka na eh, ano mo na sila, nakabig mo na sa'yo eh. O sige. Okay na ha? Tapatin nyo ako. Based sa natutunan nyo, ano talaga? Kesa nyo ni-receive, by faith o by law? Masasagot na ba nila tama? Sabi nila, by faith eh. Mm. Alam nila yung sagot. Okay, gets. Alam nila yung sagot. Okay, gets. Kaso nga lang, gano'n naman kayo ka shongers Shongers. na nagsimula kayo sa spirit, Shongers. pero tinatry nyo na i-avail siya by the flesh. Parang ito na tama na eh. Okay na yung ginagawa nyo. Bakit nagtry pa kayo ng parang ganito, no? Itong, halimbawa, nagpa-PowerPoint presentation tayo, yun na ginagamit. Okay na eh. Okay na. Puro yun na yung regular na ginagamit. Ngayon, nag-try ka ng bagong technology. Medyo pangit lang to illustration ko. Nag-try ka ng bagong technology na hindi mo naman alam, tapos may bayad pa. O din napabayad ka tuloy. Okay na yung PowerPoint. Okay naman na yung ginagamit mong unang application, yung PowerPoint. Bakit in-entertain mo pa to isa, ayan, na-scam ka tuloy. So, parang ganun. So, parang ganun din dito. Libre na nga yan eh, yung application na ginagamit mo eh, dahil sinagot na ng company. Bakit nagtatry ka pa ng iba? Parang ano yung sir eh. Actually, marami din naman akong kilalang mga tao na alam naman nila yung tama, pero hindi nila magawa. Kasi nga, they are deceived. Na-deceive sila ni Satan. So, kung hindi man kayang alisin ni Satan, which is of course, hindi na kaya alisin yung salvation ng tao, i-hinder niya na makareceive ng maturity and spiritual blessing yung tao. Pero ako sir, kadalasan na mga alibay na sinasabi or dahilan ng mga taong ito sa akin sa mundo ko, no, is yung hindi mo naiintindihan, tapos tawag dito, mental health din. Yun yung mga madalas na na rason nila eh. Alam mo, kaya kahit kumbaga hindi ka, parang gusto na lang sabihin, hindi ka pwedeng maging objective sa akin dahil kapag ikaw ang nandito sa sitwasyon, iba. Kaya mahirap magturo ng about sa mental health at saka ng personal development. Kaya kapag tinuturo ko yon, ito ang lagi kong disclaimer. Lahat ng emotions and feelings natin are valid. But they will never justify wrong behavior. Kasi gagamitin mo sa akin yan, kaya mo nagawa mag-cheat. Walang tamang dahilan para maging allowable ang cheating. So parang ganyan sinasabi ko, parang you can only understand lang hanggang doon lang sa extent na yun. Ano? May co-teacher akong ganyan eh, kasi kesyo na kaka-anxiety na siya, nade-depress na siya dahil siya naman din yung gumagawa nung dahilan. Tandaan natin, self-made, ganun? Oo. Tandaan natin na may consequence na ganun ang kasalanan. Okay, tama. Inaral natin yan dati sa mental health eh. Na yun, possible na may consequence yung ginawa mong kasalanan at kaya, yun. At kaya lalo ka nahihirapan because ayaw mo maging accountable dun sa kasalanan na yun. Kasi yung guilt feeling na yun or yung shame, yung ill feeling na yun, it is supposedly to drive you to repentance. Yun ang hindi nare-recognize ng maraming tao na ginagawang shield lagi ang mental health. Kasi nga tinatanggal nila yung feeling of guilt. Parang dinidemonize nila na dapat di ka mag-guilty. Hindi lang you are good. Tinatanggal din nila yung feeling of strong accountability. Okay. So kumbaga hindi man nila maalis yung accountability, pinalalabnaw nila yung nagawa nilang kasalanan. Kaya minsan na may kinausap ako, sabi ko, hindi ako na-disappoint sa ginawa mong mali. Ang mas nagpa-trigger ng inis ko
is yung mali ka na nga. Ayaw mo pang maging accountable dun sa ginawa mo. Pero magkakambal yun, ano? Ha? Magkakambal talaga yun. Oo. Kasi, actually, very rare akong makakita na nagkamali. Tapos, kasi kung sa aminin, gano'n. Pansinin mo, kunwari may nagkamali, tapos umamin agad. Ang bilis ng usapan, minsan ala pang 1 minute eh. Tapos, ano? Yung para bang, ay oo, sir, aminado ko doon, pasensya ka na. Ang bilis. Tapos. Pero kunwari ayaw umamin, hahanapan mo pa ng ebidensya, ipapaliwanag mo pa sa kanya paano naging mali yun. Tapos kunwari sinabi mo kung ano yung pagkakamali niya, sabihin, ay ganun na ba yun? Yun na ba ang tawag doon sa ganung pagkakamali? Actually, yes. Tapos parang ang ginedge na naman ako, parang gano'n. Para sa isang pagkakamali lang, hinusgahan nyo na ako. Parang ganito lang yan eh. Nakita kita, kinuha mo yung kape, hindi sa'yo. Tapos sabihin mo, only God can judge me. Baka matakot ka pag bigla nga nagpakita si God sa harapan mo at ginudge ka. O ano pa sabihin mo? O diba? Kumbaga, ang strong ng tao na sabihin yung salitang only God can judge me. Not realizing at alam na alam mo sa sarili mo na meron ka naman talagang ginawang mali. Yun siya sabi natin na alam mo namang mali pero hindi ka nakukonvict. Ito based on observation and experience, this might not be true to all. Sige. But in kumbaga, opinion ko lang ito based on experience at na-encounter ng mga tao, madalas yung nagsasabing only God can judge me, may ginawa talaga silang mali. Okay. And they don't want to be accountable. And sometimes we are saying na, ang tawag dito, hindi na ano na yung mental health ko eh. Part yun ng consequence ng kasalanan. Actually, good news yun eh. Oo, parang na ano siya eh, parang na-disrupt. Oo. Actually, good news pa rin yun eh. Apektado ang mental health mo. Natural. Parang ganun. Actually, good news pa yun. Bakit ka mo? Hindi pa hardened yung konsensya mo. Ibig sabihin na gumagana pa yung konsensya mo that there is something wrong dun sa ginawa mo. Ang nakakatakot is you don't see something wrong dun sa ginawa mo na yun. Oo, manhid na. Kaso nga lang, sa imbis na... Manhid. Sabi mo nga, sa imbis na yung tao na yun is madrive siya into godly sorrow, ang nangyari pa is dinedenay niya yung bagay na yun. Parang pinag-aano nila eh. So it is a gift. Yun. Now, tignan natin yung susunod na sinabi dito. Sabi dito, yes, kalokohan talaga. So hindi man tayo mapigilan o maialis ni Satan yung salvation sa atin dahil si God ang nag-save sa atin. Pipigilan niya na makareceive tayo ng maturity and spiritual blessing. At least dun man lang. Itatry niya na hindi talaga natin fully ma-enjoy yung Christian life. At least kahit sa ganun lang is madali tayo ni Satan. Yun ang goal ni Satan. Kumbaga, mabuhay tayo na somehow nakokondem-condem tayo. Ayun. At least, mapahirapan man lang niya ibuhay ng Kristiyano. So, yun yung point. Kaya niya dinideceive yung mga tao. Even Christians. Next. 4. Baliwala ba lahat ng mga na-experience nyo? Alam ko hindi. 4 lang yun. 4 nga lang yun. So, ang point dito is may experience na-persecute na sila. May history na sila. May na-persecute na sila. May mga victory na sila. Na-experience na rin nila kung ano yung katotohanan. Kumbagang layo na eh. Bakit tsaka ba tumabingi? Ewan ko kung dito rin yung verse na yun na ang sabi is sa 10. Sabi, ang tawag ito, you are running well. So, who hindered you from running? Parang, okay yung takbo mo eh. Sino ang pumigil sa'yo para pigilan yung maayos mo na sanang pagtakbo? Sa Christian life, sir, sa ngayon, ano ba ang kadalasan na nagpapatigil o nagpapabaliko ng takbo natin? Habitual sin. Yan. Isa yun, malaki yun. Wrong association and relationships. Actually, baka ngayon yung sa tingin ko number 1 eh. Lukewarmness. And sabihin natin na lack of
urgency or lack of sense of urgency. Yung mga ganung bagay. Familiarity. Even pride. No, yun yung mga bagay na nagpapabalik ko nung ating lakad or nagpapabagal na. Imbis na mag-focus ka kay Jesus. Ano ang context natin? Bakit natin nasabi yun? Yung sa Hebrews 12 verse 1. Therefore, being surrounded by clouds of witnesses, let us lay aside everything, any encumbrance and sin that easily entangles. So, mga pabigat or unnecessary na mga burden or weight at saka those sin. So, ibig sabihin, may mga nagpe-persist pa rin na sin sa isang Kristiyano. So, kaya ang tanong mo sa akin, ano ba yung nagpapabalik ko? Yun. Mga burdens na hindi naman necessary. Nawala yung focus mo. Nawala yung focus mo. Worries din sa buhay. Kaya, napaka-importante ng contentment eh. Kasi, nung konti lang nung meron ka, wala kang ganong inaalala eh. Pero noong dumadami yung wealth mo, dumadami yung mga riches mo, dumadami yung mga accountability mo, parang nauubusan ka na rin ng oras para kay God. Oo. So, alam mo yung contentment, hindi lang din siya sa riches na gaano, di ba? Sa lahat ng meron ka. Actually, pwede mo sabihin content ka, tapos given a chance, hindi pala eh. Oo. Baka naman wala ka lang chance na malaman kung content ka ba talaga. Walang opportunity to test. Di ba? Pwede rin naman. Pero yun nga, sir. Ako, kanyari sa fellowship natin, sa pag nag-groupings, sinasabi ko dun sa, maging kontento kayo, pero hindi ko sinasabi maging tamad kayo, na, ay, kontento na ako sa grades ko na to. Ayoko na nakakanaga. Actually, mas, parang, ang gusto ko talaga, I genuinely believe na kung anong larangan meron ka, gawin mo talaga ng maayos, maganda, yung best. Ako, yun yung ko eh. Nyari ako, magtatrabaho ako, bay kagalingan ko. Christian ako eh. Wala nga namang ako Christian, ako pang inaano, di ba? Parang nahihiya ako para sa pangalan ng Diyos. Yun yung sa akin eh. Ako naman, syempre given na yun, nahihiya din ako sa mga estudyante. Okay. Kasi, kung pinapasweldo ako ng government, tapos, ala namang kasalanan yung mga estudyante, ba't ako hindi magtuturo? Tama. Tsaka yung term pa lang na napakababaw na term na teacher. Na nandun na sa guro. Nandun na sa pangalan ng profesyon mo, yung dapat mong ginagawa. So, hindi ka pa magtuturo. Lagi ko itong ginagamit na example eh. Kunwari teacher ka, hindi ka nagti-teach. Ano na lang natira sa'yo? ER. Pang-emergency room ka na kasi hindi mo nagigets. Hindi, talagang, hindi sorry at very open ako even sa school namin. Very strong ko sinasabi na pag teacher ka tapos hindi ka nagtuturo, mahiya ka naman. Hindi, strong ha? Kahit sabihin natin na masaktan na yung mga karinig, hindi, masaktan ka talaga. Bakit? Profession mo yun eh. Ano na ang sense ng pagiging teacher mo kung hindi ka nagtuturo? So, kumbaga, ano ka na? Sino ka na? Wala ka ng identity. And even better, wag ka na dun sa profession na yun. Hindi ko naman sinasabi na wala ka ng kwenta eh. Ang pino-point out ko lang, baka hindi ka pang teaching. Yun. Di tanggapin mo, hindi ka pang teaching. Pero yung... So, magsasuffer pa yung estudyante mo, di ba? Magdadamay ka pa. Kung ikaw lang sana. Pero yung pumapasok ka, late ka pa, may kipaghuntahan ka pa, ikaw pa minsan gagawa ng gulo o issue dun sa school, ikaw pa yung tamad, ikaw pa yung late. Papasok sa klase, hindi ka na magtuturo, magagalit ka para makalusot kang hindi nagturo nung yun. Tapos kung makasita ka pa ng kapwa mo, makapag-brag ng sarili mo, parang, hindi ka ba nahihiya na gano'n? Kaya nga, ala na sa lugar. Kaya, sorry, sharply ko nire-rebuke yung gano'n. Kasi madamay pa kami na nagtuturo. Yun lang din, kasi maraming mga tao sinasabi nila kontento, pero totoo tamad. Oo. Totoo din lang ayoko. Hindi ka kontento, tamad ka. Di ba? Minimum na nga lang hindi pa gawin. Yun naman yung sa akin. Ayun. Parang hindi ka dapat ganito lang tayo. So sweldo ka, hindi ka dahil easy money. Nakatawa ka ang mga estudyante ko kasi humanities and social sciences. Sabi ko sa kanila, kayo ang huhubog ng lipunan in the future. So kung dito palang pasaway na kayo, alam nyo na kung anong future meron ang mundo kapag kayo na yung nandun sa time. Di ba yung kantang next in line? Kayo na yung next in line eh. So kapag dito sabaw kayo, sabaw din ang mangyayari sa mundo.
Kaya kayo, kung magiging teacher kayo, huwag nyong gagayahin yung ganitong uri ng pagtuturo na papasok lang, tapos kwento-kwento lang, tapos wala naman talaga natutunan yung bata. Ganun pa rin talaga, no? At hindi lang yun prevalent sa school namin. Oo. And even sa Yes. other Actually, ako school. naranasan ko yun. Kita mo nga. Naranasan ko before. Buti na lang ngayon, sa ano ko ngayon, Galing hindi naman. kasi ko sa sa private school na mayroong power yung estudyante na i-report at i-evaluate yung teacher Talaga? kung hindi nagtuturo. Yes. Merong one time sa AMA, merong binagsak yung estudyante. Hindi na siya na-renew. Yung estudyante ang nagbagsak sa kanya? Sa teacher. Sa evaluation. Pwede pala yun. Pwede. Bakit? Estudyante na papasweldo dun sa teacher kasi private school. Private eh. Sa public kasi, como malakas ang loob ng mga teacher. Hindi nahihiya. So, kumbaga, nawala na yung purpose and mission mo. Kunwari, Christian ka, nawala si Christ sa pagiging Christian. Ayan, I am nothing. So, wala kang bilang. Tinawag ka pa Christian, wala si Christ sa'yo. Hindi din. Sa amin din, sa work din. Actually, kahit sa larangan, yun naman, kumbaga susweldo ka. Siyempre, for the wages of sin, hindi na. Parang may ano yun, may kapalit dapat. Saka kaya nga may mga naka-assign task, di ba? Saka bread and butter mo yun. Bakit mo pagnanakawan ng maraming bagay na, bahala ka. Yun din. Kasi actually, madaming issue na dyan. Madami na tayong issue matatakal dyan. Kasi pwede naman sa work kasi pwede na, hindi ginagawa ko to dahil gusto ko extra mile ito. Dahil kahit hindi ko to task, gagawin ko to dahil para sa ganito. Ngayon, may other side naman yun. Ay, mali yun. Kasi kaya nga may ganito kaya nga merong division of labor, so na-abuse ka na. So may ganun may ganong side May nabasa ko to kanina Be kind. But do not allow others to continuously abuse you. So, yung kindness natin ay hindi dapat tolerant ng tamad. Ito is church setting. Yung wag pakainin ang tamad. Yun. So, pwedeng mabait ka, sinasalo mo yung nung brethren mo. Pwede. However, wag naman laging kasi pwedeng matolerate mo siya na hindi na siya magbanat ng buto. And it applies to all din naman. Kunyari sa trabaho din. Kunyari, ikaw na lang lahat din naman. Tapos, hindi alam ako bang matututo. Tsaka yung culture na seniority, I disagree with that. Ako parang nakikita ko yung disadvantage nun yung seniority in terms of, kayo naman dyan, kasi bata kayo, kami pahinga na lang, para pagpahingayin nyo naman na kami. Kasi naranasan na namin yan. Pero knowing the history of that person, hindi naman siya ganun di kasipag nung araw. Kaya nung one time, merong advisor na, wag yun na akong bigyan na advisory, blah, 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 ganyan-ganyan. Kaya ang daming dahilan. Di ba dapat nga kapag mas senior, mas madaming task? Yeah. Kasi expert. Yes. Tapos ang inaalalay nila yung bago. Yes. Di ba dapat ganun? Yes. Dapat nga ganun. Di ba dapat ganun? Kaya, sorry, kinausap ko yung senior na teacher na parang 62 na ata yung co-teacher ko na yon. Pero noon that time ata 59 na ata siya o 60, tapos ako noon is 2 or 3 years younger. Diniretso ko siya. Sabi kong ganun, "Sir, so yan ba ang gusto mong example na iwan sa amin, na kapag narating namin yung edad mo, ganyan din yung magiging mindset namin?" Tinanong ko siya ng ganun. Diretso ko siya kahit na ang pagitan namin ay mga 25 or 30 years. Tinanong ko siya, "Yan po ba, sir, yung gusto nyong legacy na maiwan sa amin, na kapag na-reach namin yung age nyo, ganyan na rin ang pag-iisip o prinsipyo namin?" Ano ba mismo sinabi niya na parang... dapat pag ma-edad na ganyan, senior na ako, dapat ala ng mga ganyan-ganyan. Naintindihan ko na napapagod na. Kaso nga lang yung lagi na lang una bes, siguro nung nag-start ako sa senior high school, lagi niyang iniiwasang mag-advisory, lahat ng coordinatorship, lahat ng magpapagod siya or sabihin natin na may extra mile, lagi niya lahat iniiwasan. So, kumbaga, alam ko yung iba, tiyatanggap naman. Oo. Parang bukod tanging siya. Oo. Ma'am Des lang. Ilang taon na si Ma'am Des, pero napakasipag. Kikita mong napaka-consistent niya sa ganung bagay. Yun ang teacher. Pag yun ang basihan ng pagiging teacher, yung the rest, hindi na teacher So, para ang point ko lang doon is, tinanong ko siya,
yan po ba ang gusto nyong maging perception namin na kapag narating na po namin yung edad nyo, ganyan na rin po kami? Ethics na lang. Gano'n. Oo. Alam mo kung ang sagot niya, ay hindi naman ganun, sir. So ganun naman po pala, hindi naman po pala ganun. So baga indirectly, hindi ko naman siya pinagalita, pero indirectly, alam niya yung point ko na, so indirectly, ang gusto niyo bang sabihin, sir, na pwede na kami maging tamad? Oh. Tama. So kumbaga, yung pagiging tamad, wala yun sa edad. Merong masipag kahit na 60, 70. Tingnan niyo ibang... Sa kunyari, Kristiyano ka, tapos tamad ka, hindi ka tugma. Sa Japan nga, hindi pa nga Kristiyano yung iba eh. Pero 70, 75, 80, nagtatrabaho pa, nagbabalat pa ng buto. Hindi pa Kristiyano yun. Oh. Paano yung Kristiyano ka, tapos ala ka pang mga ganong edad tamad ka na. Kaya nga mas lalo nagkakasakit yung ganun eh. Hindi active. Oo. Kunyari yung parang nung last week yata yun, kumakain ako sa karinderya. Merong matanda na nanghihingi ng limos. Hindi, sinabi ko na kuya ba? Tay, diyan ka lang. Sabi ko, kakaalis. Merong mag-aalaga sa'yo, kako. Gusto mo ba? Sumama ka sa amin. Sa DSWD. Naka-best pa nga ako. Sabi mo. Umalis, unti-unti umalis. Kasi nga, ayaw nila nun. Ayaw nga nila nun. Kanyari, okay, bibigyan ka ng trabaho, ng livelihood. Ayaw. Mas madali kasing manghingi. Pero yun yung reason bakit walang character about diligence, endurance, and perseverance na nade-develop. Actually, yung 4-piece SLP, meron, di ba yun yung kadalasang parang, they dole out. Actually, hindi siya dole out in nature. Yung mga SLP, kailangan mo silang bantayan para yung kanilang mga puhunan ay lumago talaga. Yes. Ganun. Kaso nga lang, nasa tao eh. Maganda sana yung layunin ng 4-piece. Kung sa layunin. Iahon ka para makaalis ka sa program at makatayo ka sa sariling paa. However, some of those na member nun, hindi ko nila lahat, kasi meron talaga na mga nakaahon talaga sa hirap na nakuha yung tamang mindset ng programa. Pero merong iba na naging dependent na lang na ililipat yung kumbaga yung parang privilege dahil may anak, tapos may anak uli, tapos may anak uli. Hindi na makatagpos. Kumbaga, parang ginawa na nilang yun passage na para hindi maalis sa programa dahil sayang nga naman yung kukuha ka lang. So parang hindi ganun eh. Parang sinabi mo na yung anak, hanggang sa mamatay yung anak, hindi siya magtatrabaho. Parang ganun eh. Hindi dapat ganun. Pagpapakita na wala kang pakundangan doon sa magulang mo. Sabihin ganun. Bakit nagbabayad naman kami ng tax Kung usapang tax lang, sa totoo lang, di ba dapat kami yung mas magreklamo kasi karamihan sa mga programa ng gobyerno ay para saan? Sa mahihirap. Ibig sabihin doon sa mga hikahos talaga. Pero kami, hindi kami maka-access ng similar privileges kahit na mas marami yung tax na kinakaltas sa amin. So kumbaga, pwede rin naman siguro kaming magsalita somehow kung papaano tayo makakatulong na maibigay yung programa ng gobyerno sa maayos na paraan sa mas mga deserving na mga tao. Ayun. Ang problema is, eto sa school nangyayari to kung sino pa yung mababa yung grade, siya pa hindi pumapasok, siya pa'y tamad, siya pa'y pabigat sa grupo. Sabi ko, hakot. Oo, sabi ko gano'n. Hakot award. Abe, mahiya naman kayo. Tama naman. Sabi ko, mahiya naman kayo. Kung wala kang ambag, kung di mo alam, magpamerienda ka, di ba? O Tapos pag tinanggal ka sa group, magagalit ka. Abe, medyo wala ka naman akong kahihiyan. Wala kang delikadesa na. Wala ka namang Ngayon, kung hanggang ngayon, kaya ugali nyo, di kayo nahihiya, dapat talaga kayo tanggalin actually, kunyari ganon, ang isa sa mga gagawin ko, sino magulang mo? Okay. Parang, actually, nung araw, ganon Ganon magtanong kapag masama yung ugali mo, or may bad behavior ka talaga nung bata ka, di ba? Gino ka anak? Di ba? Laging ganon ang tanong. Ako naman, sasama-sama ko yung mga hindi gumagawa. Kasi wala silang choice
Wala, pare-pareho tayo di gumagawa. Di tayo papasa. Ayos yun ah. Oo nga, no? Di ba? Oo nga, pwede Sino pala yun. sisisihin nila? De, isa't isa. Tapos yung mga masisipag, wala sila problema. Ayun. So, kumbaga, binibigyan ko rin ng power yung mga leader na tanggalin sila sa group. Talagang yung meron is nagkakaroon at yung wala ay nagawawalan pa, ganun no? nga yung nangyayari. Hindi naman tayo madamot sa pagbibigay ng grade, ano. Kumbaga, Effort ka lang. mag-effort naman. Magka-ambag, di ba? Okay, next, number 5. Binigay sa inyo ng Diyos ang Holy Spirit at gumawa siya ng mga himala sa inyo. Ayun nga yung before. So may mga miracles before sa kanila. Kaya nagtataka si Paul, bakit naligaw kayo? Ang dami nyo nang na-experience. Dahil ba yun sa pagsunod nyo sa law o dahil naniwala kayo sa narinig nyo tungkol kay Christ? So, tinatanong sila. Obvious naman, ang sagot doon is by hearing of the faith. Kasi kung by works lang, wala naman taong magiging deserving by doing the works eh. Kasi yung doing by the works, hindi lang sa dapat gustuhin mo eh. Dapat mong gawin. So para sir, nagkaroon sila ng mindset that they are earning yung salvation. Oo. Parang ganun. Kasi siguro dahil sa verse na work out your salvation with fear and trembling. Kaso pag tinuloy-tuloy mo kasi yung verse na yun, si God pa rin yung nagbigay ng power to do and to will. O di sabihin. Saka work out yun, hindi naman work for. Oo. Kumbaga work out, meron ng winwork in si God sa buhay natin. So ibig sabihin, yung power ng grace and mercy ay nagwo-work sa buhay ng tao para ma-obey niya si God. Yung parang nung sa 1 Corinthians, may grace na binigay pero make sure na hindi in vain. Oo. Bakit ka nag-i-in vain? Pag tamad ka, magiging in vain. Ito naman, may grace na ibinigay, bakit pinipilit nyo pa rin na i-earn your salvation by works? Alam nyo naman na by grace. O may ganun eh. Kunyari, yung mga hindi sasama sa mission, mapupunta yung impyerno. Di ba? Yung hindi nag-evangelize. Yung mga ganun. Di ba? Dahil wala daw pakialam. Paano kung diligent naman na mag-share yun? Pero, balansin din natin. Kumbaga, tamad lang din mag-share. Ginagawa lang din excuse lagi yung si God nakikita yung puso natin. Kumbaga, isusulit pero sa tagal sa larangan, kunyari, di mo na rin parang don't me, parang gano'n na lang eh. Parang ganito na. Kunyari, kababalik lang ng tao sa church. Hindi mo naman bibigyan agad dyan na mag-mission ka, ganyan-ganyan. Kababalik ng tao sa church, alalayan mo uli siya sa foundational. Foundation make muna. Sure na yung buhay niya talagang naka-anchor sa... Actually, sabi ba sa Bible, entrust mo ito sa mga men pa nga na capable to teach. Na kayang ituro. So, kumbaga parang 4 generations yun eh. So, ibig sabihin, hindi bagong convert, hindi ka babalik lang sa church. Hindi mo inaatang yung mabigat na responsibility sa kababalik lang. Hindi dati na siya nag-church eh. Yun nga yun dapat mo munang alalayan. Yun ang mali sa iba eh. Na para makapag-comply lang sa pressure ng Siguro sa kagustuhan ng leader na may magawa. At ang tanong naman, bakit mo gustong may magawa? Kasi pag ang leader ay achiever, so aminin man natin sa hindi, meron tayong sense of achievement eh. Meron tayong sense of achievement na result-oriented. Hindi man maamin ng ibang leader, may pagka-results-oriented tayo. Kumbaga, hindi pa rin nawawala yung paggamit ng standard ng mundo sa parang Christian sales community. Ang ginagawa, no? Yes. Parang ito ang ating sales ngayon. At bakit hindi ganun ang gagawin? Kasi nagkaroon sila ng wrong concept or na pressure marahil sila ng mga organization na Christian organization pa kuno na tawagin na na-pressure or hindi lang naisip na nakaka-pressure sila. Minsan, sa totoo lang minsan may mga Christian organizations na siguro tagline like Christian organization pero nampe-pressure. Kumbaga, nawawala na yung sabihin natin na genuine na ministry na mahal mo talaga. Meron mang mag-support or wala. Kung walang mag-support, maging tent maker ka. Trabaho ka while doing that. Yun. Ngayon, kung may magsusupport, focus siya doon, all the more na dapat mong sipagan kasi
May nagsusupport sa'yo. Parang chain yan eh. Parang dahil pressure yung leader dahil gusto siyang may mapatunayan. Pressure niya yan sa baba niya. Ay, ganun nga, pasa-pasa. Pressure din na sa baba. Pasahan lang yun. Oo, ganun lang din yun. Hindi tayo nagiging effective na pag ganun. Si Jesus ba na-pressure siya may time ba na parang na-pressure siya na mag-share? Parang hindi. Si Jesus, kinocommand niya yung tao na mag-repent. May mga command siya. Command. Pero si Jesus hindi nang deceive. Inalaw pa rin niya na yung tao mag-isip at mag-decide. Hindi yung teteknikan para magawa yung para kagatin ng tao yung sinasabi niya, tapos pag nasa loob na, ito. Hindi ganun. Hindi nang di-deceive si Jesus. Sabagay, oo. Parang you count the cost, no? Siguro yung pressure is pag andun na talaga. Or sabihin natin, necessary naman na ma-pressure no? May mga good pressure tsaka bad pressure. Yung pressure kasi ni Jesus is yung sense of urgency na baka maubusan ka ng time. Hindi ka umabot doon sa salvation. Yun ang alam ko na pressure, yung sense of urgency. Pero yung pressure na, kailangan ito. Itong ma-achieve natin, ganitong karami ang ma-sharean, o kailangan makapunta tayo sa ganitong bansa. Abono mo pa. Actually, baligtad. Ang pressure nung mga is hindi, nung mga Christian noong araw is hindi dulot ng pamipressure ng leader. Kundi yung kagustuhan nila na si Jesus bumalik agad. Kasi parang ang thinking nila is pag na-preach nila yung buong mundo o yung all nations, the end will come. So parang ganun yung thinking nila eh. So biruin mo, kaakit lang ni Jesus, gusto na nilang pababayin agad si Jesus. Ang motivation nila is joy. Joy na makapiling uli. So hindi siya yung pressure na kailangan may ma-report ako na ganun. Work under pressure. Tapos na pressure na kala ko ba papatayin ng pressure. Ayan. So sabi dito, it's by hearing of faith. Kaya nga pag nawala yung love, joy, and peace sa buhay ng isang Kristiyano, parang ang hirap. You're kicking against the goads. Parang pinahirapan mo yung sarili mo na ma-comply lang. Sige, para lang wala silang masabi. Minsan parang gano'n na lang yung ginagawa mo. Sige, para Hindi na genuine na itong gusto mo. Parang ang nangyari sa na lang. Buhay mo. Ang piniplease mo na, hindi si God. It's dragging na siya, no? Oo. Parang nangyari hindi na rin tuloy. tatagal yun. Hindi pag na. ganun. Then, minsan, we are so good on telling lies to ourselves. Diba? Kino-comfort mo. The greatest lie of all is not the lie we tell others. It's the lie we tell ourselves. Kasi, kino-convince mo yung sarili mo na yun eh. And why not let's be honest na, Lord, wala ng joy eh. Siyempre, sa prayer mo pa lang, hindi honest ka na. Diba? Walang joy eh. So, ano prayer ni David? Create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Cast me not away in your presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation. Kasi na-recognize ni David na pag wala kang joy kay Lord, parang hirap. Dry. Napaka-dry nung lahat ng bagay. Tama. So wala kang gana. Kung ang ministry natin ay driven lagi ng pressure at laging dryness, there is something wrong. Actually, kunyari, ito physical na example. Pwedeng wala kang pera eh. Mahirap ka eh. Pwede naman yun eh. Pero kunyari may gana ka mabuhay. Iba eh, ano? Iba. Pero meron naman na wala kang pera, wala kang gana. Di ba? Iba rin hindi mo rin malasap. Ano? Sala din. Nonsense din. Gana talaga, yung joy. Yung kasi yung parang nag-aano talaga sa'yo eh. Gasolina eh. Parang ganun eh. Ano na? Ikaw, kung gusto mo ituloy. Pero tignan mo. Pero 51 na. 6 ba tayo? 6? Yung susunod. Another part na to eh. Ito na is about sa justification. Ibang topic naman to pero related. Okay, sige. Pwede na mga hatiin natin. Okay, sige. Pero yun lang. Ano natin? Mga bobo ba talaga ang mga taga-Galatia? Mga Galatian? Knowledgeable sila. Kaya nga lang, ang ikinagulat ni Paul is para silang nagayuma. Kasi
hindi sila, alam nila yung tama, kaya nga lang, Nakulam na. bakit parang, Na-hypnotize. ba't parang yung ano nila, yung, Ginagawa. yung sense of understanding nila na yung obvious na dapat nilang gawin sa sitwasyon na hindi nila ginawa. Siguro napamahal. Parang ganito, umuulan, ay uulan na, dapat isilong yung sampay. Para bang, kunwari siguro tinamad o sinabi na, ay umuulan, kang gano'n, ang ganda naman nung ulan, no, may rainbow. Alam mong may sampay, hindi mo sinilong. Alam mo, ito Sara, ang nakakita kong example dyan, yung alam mong tama pero hindi mo ginawa. Ginagawa mo pa rin. Ay, alam mong mali, tapos ginagawa mo pa rin. Kunyari, yung mga bawal na pag-ibig. Di ba? Okay, so yun. Parang alam mo namang may asawa. Ba't mo pinatulan? Yun, isa pa yun. Di ba? Tapos hindi niya masagot. Alam niya yung tama. Meron pa. Toxic na relationship. Hindi mo babitawan. Di ba? Pero red alam mo na doon ka nasasaktan. Tapos magsilita ka, anong sabihin? Alam nyo guys, hindi ba pwede na minsan maging masaya rin naman ako? Yung mga gano'n. Ginagamit ko yan minsan sa pwerte, yung mga gano'n lidyahan Paano? Yung kunwari, kunwari, ang pangalan ng sinasabi, normal sa mga babae. Kaya sinabihan, ang pangalan ng babae ay Joanna, tapos ang pangalan nung boyfriend nung Joanna ay sabihin natin na Jose. Ayan. Ngayon, yung kaibigan niya ay si Marie. Sabi ni Marie kay Joanna, Joanna, yung jowa mo, nakita ko nag-cheat sa'yo. Ganyan. Tapos sumagot si Joanna, sabi niya, guys, ano ba, tama na? For once, pwede bang maging masaya naman ako? Ayun, mga ganun linyahan na para bang ang feeling niya, sinisiraan lagi, una pa lang naman, ayaw niya sa kanya. So please lang. Tapos napatunayan na meron nga, iiyak. So ano sabihin? Ganun. O di, bitawan mo na kasi, ikaso mahal ko pa rin siya, kang ganon. You see? Hindi ko kaya. Hindi kaya. Though maintindihan mo naman, kasi natrap na sila nung investment ng feelings and emotions Kumbaga, hindi naman natin imamak Natrap sila ng feelings and emotions Or pwedeng na-play siya. Pwedeng na-play siya talaga So, balit, yun yung point na alam mo na mali na o alam mo na hindi mo ginawa yung tama Kaso hindi ka makawala. Why? Kasi nag-benefit ka din doon ng pleasure. Bakit kamo? Tingnan mo dito Pag ginagawa mo by works, parang nagkakaroon ka ng false accomplishment na deserve mo yung blessing. Yung blessing naman ni God kay Abraham, hindi naman doon sa righteousness na hindi dahil na sarili niya. Oo, hindi kundi yung righteousness na kumbaga wala pang pagsunod, meron na. Yung righteousness na in-account sa kanya because of faith. So, sabihin by faith. Clouds of witnesses yun Oo. Kaya madami sila dun Tsaka kung isipin mo, baylo. Mape-perfect mo baylo. Sabihin natin, sir, na perfect ko po yung 630 na batas. Ngayon, bukas. Ano yan? May yabang sila sa yes, ganun. Actually, pride. Yun. So dahil sa pride, nabubulag tayo doon sa mga bagay na dapat nating makita sana pero hindi natin makita. Ano ba kadalasang niyayabang ngayon sa simbahan? Lagi akong ma-attend ng church, hindi ako nalilate, nagsiserve ako, nag-evangelize ako. Ayan, yun yung pride. Nakapag-missions kami, eto na yung mga napuntahang lugar, celebrated ako, powerful ako mag-preach. Pakinggan mo, ako. Ala na si Christ. Hindi, to God be the glory yun sa dulo. To God be... Haba nung kwento mo, siguro 99% ng kwento mo about sa'yo. Tapos sabi mo, to God be the glory. Parang, malalaman mo kung ginamit lang na accessory si God Oo, accessory. Yung tao na talagang gino-glorify si God, pinipreach niya si God crucified, pinipreach niya si God na kung wala si God, hindi na bago, walang ako. Kung wala si Christ. Yun. Oo. So, yun lang. It's very important na huwag nating makalimutan na hindi tayo na-save because of good works or by following the law because we won't. It's by the grace of God through faith. Alone. Good. Bye. Okay. Bye, guys.